Sa wakas, nakita na po ng isa sa mga abogado at mga Duterte ang tunay na ginagawa ni Pangulong Marcos, political will at malakas na liderato. Ang nagsasabi po nito at nakakita na ay si Attorney Sal Panelo, dating spokesman ni Digong Duterte. Pakinggan nyo ito. Simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama, pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instruction. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. What about statements made by former Budget Napakatibay. Secretary? Napakatibay na sinabi ni, at yun naman totoo. Ayan Duterte supporters, lawyer yan. Well, siyempre, hindi magugustuhan ng mga saradong isip ng mga followers ng mga Duterte. Kaya itahasang sinasabi ngayon ni Attorney Sal Panelo. Okay? Thank you nga pala doon sa Billionaire Channel. Sila nag-interview dyan. Diba? Isa ko sa mga respetadong news organization niya. Ayun. Paano ngayon ito? Kung nakita nung araw pala na paminsan-minsan o madalas pumipitik si Panelo, Attorney Panelo, sa ginagawa ni General Torre at ng PNP at ng ating Pangulong Marcos habang sinasabi siyang warrant, paghahanap kay Kibuloy at saka itong pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Duterte. Yung pala ay kanyang salubin lang ng panahon yun. Ngayon, na-realize niya, tama pala. Political will pala itong ginagawa ni Pangulong Marcos. At yan ang kailangan. Kahit na sinong maging presidente ng ating bansa, pag mayroong political will, maganda yun kasi walang sinisino. Pinatutupad ang batas. May warrant of arrest, kahit sino hulihin. Kahit sino ka pa, managot ka sa batas. Kahit kaibigan, kahit na anong relasyon meron, iyan ang political will. O, kayong mga didis, magagalit kayo ngayon. Abay, wala kayong magagawa. Tama yung sinabi ni Panelo. Madami akong naging topic against Panelo at iba pa nung araw pa. Pero ngayon, dito yung kanyang sinasabi. Karespeto. Kasi siya mismo, bilang abogado, nakita niya yung leadership style ni Pangulong Marcos. Sabi niya, hindi mahina. Hindi weak leader yan. Magaling. Dahil nga pinakita ang katapatan, seryoso, kahit sino, kayang harapin at paninindigan bilang Pangulo ng bansa. Wow! O kayo mga Duterte supporters, ano man yung masasabi niya? Lalo na yung mga politiko na nakakahiya nga minsan. Sipin mo yung mga senador. Pumapayag sila at sinasabi pa in public na sila ay Duterte senador. Duterte supporters. Ano yun? Ang kanilang pinanumpaan sa saligang batas, lahat ng alituntunin ng saligang batas ay kanilang susundin. Yun yung pananumpaan nila nung sila iprokrama ng COMELEC na sila senador ng Republika. Wala namang nakalagay doon sa provision na sinumpaan nila. Sila ay ipagtatanggol nila ang Duterte lang o sila ay Duterte supporters. Wala namang gano'n. Kaya nga taliwas yung kanilang ginawa kaysa sa kanilang sinasabi. Yun po yun. Ay ito si Panelo, nag-iba na. At sapul kayo dyan. Diba? Yan po ang dating. Ayaw ko nang bangitin. Alam natin yung mga senador Duterte na yun ang pakilala nila. Nabigat. Hanggang ngayon. Mayroon pa nga isang senador dyan, walang ginawa. Sa public hearing, budget deliberation, sa plenaryo, kung saan man. Lagi niyang binabanatan ang mga policy ng gobyerno at yung pag-a-appoint ng Pangulo. Alam niyo, sa ilalim ng saligang batas, Presidential System of Government, ang presidente ay mayroong sapat na power. Sino ang gusto niyang i-appoint? Sino ang gusto niyang pagkatiwalaan sa anumang posisyon sa gobyerno? Walang pwede makapigil doon.
Kung halimbawa ay subject for approval ng commission appointment, di doon kayo magpakagaling kung paano nyo harangin sa commission appointment. Pero yung walang dahilan para dalhin o dumaan sa commission appointment, mga ASIC, YOSEC, director, kung ano, yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo kung sinong pinagkakatiwalaan. Ay akalain mo itong si Senador Marcoleta, sige, tukuyin natin. Lahat na lang ito kinukontra. Pati yung bago ngayong chief ng LTO, kinukontra niya. Pinapalabasin daw ay reward dahil itong Makanilaw ba ito? Yung bagong chief ng LTO. Yung pala yung kasama doon sa aeroplano nang ihatid sa The Hague, Netherlands. Si Duterte na mahuli nung last March. Oh, pati ba naman yung sinilit niya? Reward, para ba sinabi niya, parang walang authority ang Pangulong ilagay sa LTO yung tao? Para bang walang kakayanan yung tao doon sa posisyon? Ganong klase. Sobra naman yung batikos na yan ni Marcoleta. Piling niya silang ang magaling. Piling niya silang ang tama. Pati yung authority ng presidente, kinukontra niya. Sino ka naman, senador ka lang? Ang presidente ay sagradong may karapatan kung sino ang gusto niyang i-appoint sa gobyerno na sa tingin niya makakatulong sa kanya. Walang pwedeng bumali doon. Maliban lang kung dadaan sa commission appointment. Hindi naman eh. Pati nga yung isang araw tungkol doon sa budget deliberation ng Department of National Defense at Military. Iba na naman na sinasabi. Parang kinu-question pa yung paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Nakaliwat kanan, 24/7, na talagang pinanindigan ni Defense Secretary Chodoro at General Browner tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Parang pinagtutudahan pa nito si Marcoleta kung ano pa mga tinatanong. So, yan ay nakakangit ng hinayang. Noong araw, pag sinabing senador ka ng Republika ng Pilipinas, ang taas ng respeto, ang taas ng pagkilala, kagalang-galang, bihirang pag-usapan kasi tama ang ginagawa. Ngayon, ang ibang senador natin, hindi ko nila lahat. Madalas pag-usapan kasi sablay, palpak, bias, pang sariling galaw. Kuminsan pati decorum napapansin pa. So, sino may kasalanan dito? Kung nagkulang ang botante sa kanilang kaalaman para iboto kayo, kayo yung nandyan na kung ultimo yung decorum, hindi nyo masunod, yung pa kayang dapat gawin nyo. Na para kayo sa lahat, hindi para sa isang pamilya o isang partido. Until now, parang eleksyon pa rin Wow! Yan lang yung ating observation. Hindi naman makakawala yung inyong ginagawa sa observation ko, sa aking pag-aaral, at yung mga mamamayang Pilipino. Yung maraming Pilipino, hindi lang makapagsalita dahil kung meron man, sa comment section lang. Pero ako, direct akong sasabihin sa inyo. Mali yung ganong style. Dapat, pagkatapos ng eleksyon, gawin ang trabaho. Pag senador ka ng Republika, buong Pilipinas paglingkuran mo. Huwag ka masyadong pahalata na isang partido, isang tao, isang pamilya lang ang pinoproteksyonan. Dahil nagpapasweldo sa inyo, mga senador at kahit sino sa inyo, mamamayang Pilipino. Hindi yung inyong partido, hindi yung pamilyang inyong pinagtatanggol ang nagpapasweldo sa inyo. Paalala lang yun. Huwag maging pasaway. Nakakahiya kayo. Please like and share ang ating mga topic.